Oy partner, sa puntong ito tanggap muna tayo ng reaksyon dahil ilan po sa ating mga kababayan hati ang opinyon sa panukalang batas na bitay sa pamamagitan po ng firing squad sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Mga kasama natin sa balitang yan sa Excel Radyo Manueva, Chill Emprido, Chill! Yes, kasamang Angel, kasamang Thunder. Magandang umaga. Ganda ng ngiti ni Chill. Oo nga, parang maulan ba dyan? Oo, parang inspired si Chill. Makulimlim. Makulimlim lang dito kasamang Thunder, kasamang Angel. Pero ayun nga, andito tayo sa may harapan ng Pasay City Hall kasi may binabantayan tayo dito sa may Pasay City Jail. Pero ito nga, kumuha tayo ng reaksyon. Ito nga sa panukalang batas na bitay sa pamamagitan ng firing squad sa mga tiwaling opisyal. Ito, hati ang opinyon ng ating mga kababayan dito nga sa panukalang batas na bitay sa pamamagitan ng firing squad sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa pagtatanong ng RMN Manila, mas marami ang pumabor sa panukalang batas na ito. Mas maigi raw kasi na may kalalagyan talaga itong mga tiwaling opisyal at hindi basta kulong at makapagpiyansa. Ito kasamang Angel, kasamang Sandra, narito yung kanilang mga pahayag. O dyan sa bitay o firing squad dyan sa mga nagkasala sa atin sa gobyerno, pabor ako dyan. Bakit po? Siyempre, kung sila ay gagawa pa rin ng hindi maganda sa gobyerno natin, medyo maiilang sila na para hindi sila kasala. Baga sana mababawasan. Sana mapatupad para meron matakot o meron mangilag. Pero no, dahil masyado na tayong marami ng korap sa gobyerno natin . Problema dyan, magkakaroon ba ng katotohanan yan? Kasi ang dami nating iniimbestigahan na wala namang nakukulong. Panahon pa nga ni Duterte, lagi yung sinasabi. Pero hindi naman ginagawa. Kakatulong siguro. Depende sa magpapatupad . Marami tayong batas tungkol dyan. May wala namang ngipin. Kasi iba hindi nadadala. Nauulit at nauulit yung pangyayari. Ginagaya kasi wala lang, kulong lang naman. Pag nakulong, pwede naman piyansa. O di kaya, pa sila, yung kumbaga, wala lang. Dahil nga hindi siya matatakot . Ganun lang, nakaupo lang siya. Kung bitay, matatakot. At gagawa, hindi na sila, magkakaroon na ng disiplina ng tao. Pagka ikagawa na ng kamalian, may paglalagyan ka. Yun kasi ang nawawala sa atin disiplina. At saka yung pagiging kapwa-tao na paano pag ginawa ko to, ilang tao madidisgrasya, maapektuhan. Oo, tama yun para magkaroon ng takot ang bawat tao. Siyempre, bitay. Bakit po? Bakit? Wala namang ginagawa yung mga hindi ko rakot . Para sa akin, para mabawasan. Wala namang gagawin mga hindi mong rakot lang. Ayan, kasamang Angel, kasamang Thunder, yung mga pumabor dito sa bitay sa pamamagitan ng firing squad sa mga tiwaling opisyal. Walang antay, no? Walang antay. Walang tumutol. Wait lang, meron pa. Meron pa pala. Excited tayo Kahit ko lang sa kasamang Thunder at kasamang Angel. Meron isa namang pumalag at sinabing labag naman daw itong panukalang batas na ito at hindi makatao. Kung kaya naman, habaan na lang daw itong kulong pero wag naman abitay agad. Narito ang kanyang pahayag. Makatao tayo . Ang nararapat lang dyan ay kulong. Huwag naman yung bitay. Against sa human rights yan . Hindi naman, wag. Kulong na lang. Ba't firing squad pa? Kulong lang, pwede na yun. Nakulong na, paglabas ganun pa rin . Habaan na lang yung pagkakulong nila. Dagdagan na lang, Hindi kami favor. Ayan, nag-iisa sang parang... Pero anong opinion ng kanyang katabi? Parang kumukontra yung katabi . Parang yung katabi niya, pabor . Silang dalawa, minsan di na rin magkaintindihan . Ayun nga, medyo na lang kasi ako kasi yung mga opinion talaga ng ating mga kababayan. Yung iba dyan nagtumangging sabihin yung kanilang pangalan kasi daw for security na lang din nila. Pero galit kasi sila, galit sila . Kaya talagang
sila naman, yun lang naman yung masasabi nila. Para daw talagang may mapaglalagyan yung mga tiwaling opisyal. Dahil nakikita nga nila ngayon, napapanood, siyempre nakatutok daw sila sa DZXL News, iba daw talaga yung mga nangyayari sa bansa natin, mga anomalya, mga korupsyon sa mga flood control project, bukod pa dyan sa iba pang mga problema sa bayan. So yun, kung sakali nga naman daw na maipatupad itong panukalang batas nito, sana daw mabawasan na itong mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Okay, maraming salamat. Very good. Napakasipag mo, Radyo Manchil. Thank you. Salamat kasamang Angel, kasamang Thunder, kasama mo sa lungsod ng Pasay. Radyo Manuel Silempido, Tatak Armen, DZXL 558. Maraming salamat, Radyo Manchil Emprido. Nasa atin din pong linya ngayon si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Siya po ang Pangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption, isa pong non-governmental organization na nagsusulong po ng crime-free at corruption-free Philippines. Good morning po, Sir Boy. Si Xander po at si Angel. Good morning, Sir Boy. Opo, magandang umaga sa inyo. Kasamang Angel at Xander, thank you for having us again. Opo. Opo, sir, suportado po ba ng VACC yung panukala na ibalik ang parusang kamatayan, partikular po sa magitan po ng firing squad sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan? Ang grupo po namin for the longest time sumusuporta sa pagbabalik ng hatol na kamatayan, at ang number one nga na ang included dun sa aming demand is yung crime of plunder. I-set up ko muna bakit ba ang nagiging basis namin for the restoration of death penalty for the crime of plunder. Kasi po sa amin, ang plunder is the mother of all crimes, dahil po pag a peso stolen from our national treasury is an attack on our future economy and future national security, at because of the magnitude na ginagawa nila, ngayon ninanakaw nila talaga bilyon na. So bilyon it is tantamount to economic sabotage, So yung kabanang bayan po natin talaga nagsasuffer. So that's number one. Pangalawa, hatol na kamatayan sa Mandarambong para to mapadala natin yung tamang mensahe, na hindi lang jail term ang nararapat sa inyo, kung hindi kamatayan. Kamatayan dahil alam po natin ang plunder, ang proceeds, yung fruit of the crime, it involves hundreds of millions and billions. They have all the legal, they can even hire the best of the best lawyers, kahit liba pang abogado yan, because of the loot, because of the fruit of the crime that they can use, Nandiyan yung GCTA, yung Good Conduct Time Allowance. Pwede silang makakuha ng credit dyan by another by corrupting, Nangyari na po yan. Nagkaroon ng Senate investigation dyan, Blue Ribbon, 9 public hearings na kung saan maraming natanggal dyan na yun nga, na nag-avail. Remember yung pending release ni Mayor Sanchez that time, napigil po natin yan. So pag maraming pera, makukontaminate nila yan. So, pag may hatol na kamatayan, hindi na nila magagamit yung fruit of the crime, which runs to millions of millions. So, plunder is the mother of all crimes because the moment you attack the national treasury, again, paulit-ulit tayo, apektado po tayong lahat. Sander, basically, Angel, yun ang mga namin, basis bakit it is long overdue. It's about time na death penalty, pwede yung firing squad to send a very, very strong message to create a climate of fear, takot, pag alam nila, and it will be bloody. But then, ang magkokontra sa atin po dito, human rights or the church. But then again, yung separation ng state and church is different. Kasi nasaan naman ang human rights ng nating lahat na nakita naman natin, yung economy natin baksak, yung money that should be spent sa mga structure ng mga eskwela, education, healthcare, food security, so on and so forth, yun, dun nawawala.
So and dapat mag-start ang ano dito, ang accountability, transparency, yung accountability, no, yung mag-start sa halls of Congress at at sa Senado po, no? Kasi alam naman natin, sila yung nakakakuha, sila yung funder, sila ang nakakakuha ng malaking slice of the cake, ika nga, no? Yun, Angel. Opo. Sandor. Sir Boy, opo, mula pa ho noong early 2010s at pataas, kayo po ay personal na pong nagsusulong ng death penalty para po sa heinous crimes. Pero sa panahon pong iyon, kasi kailangan po ng lehislasyon para po muling mabuhay ang death penalty. Pero parang medyo malamig po ang ating legislatura sa death penalty po eh. Sa palagay po ba ninyo, darating yung panahon na muli po itong mabubuhay? Yung resistance, actually aprobado na po yan sa lower house. Ang bola po ngayon nasa Senado. At during that time, si isa sa bumoto sa Senado is no less than the Speaker of the Senate President now, which is Sen Soto. Mm-hmm. Opo. Siya. Pero ang sinabi niya that time, ibalik lang natin ang death penalty muna for illegal drugs-related cases. Mm-hmm. Then later on, pag na-approve na, baka we can revise or amend the law to include itong plunder. At least ang point lang niya muna kasi magkakaroon ng matinding resistance. Balik mo na yung death penalty for illegal drugs-related cases, yung mga food scale distribution, yung mga big time talaga nangangapital sa illegal drugs. So ngayon, I know magkakaroon ng resistance simply because sila mismo nga ang target dito kasi target sila in a way simply because sila yung merong susceptible po sila sa plunder dahil sila nga yung funder sila yung sa kanila nag-allocate ng budget, nagda-download, may insertion, merong kaya nga they were able to create a very systematic of stealing money, widespread and with impunity. Nakita naman natin bilyon-bilyon, nagmukhang sisiw si Napoles, yung ginawa ni Napoles. Barya-barya lang pala yun. Pero during that time, 10 years ago, nagrally pa tayo sa Luneta for that signature na parang, ewan ko kung 10 billion ata yung nakuha during that time. And ang ganda ng epekto nun. 3 senador po ang nakulong doon at nag-jail term sila. But then, it was with finality na dismissed. But then, nakulong sila parang 6 years. So, ang Filipino, now, it is a call for all of us. It is about time. This is the right time to fight. Huwag natin bibitawan to. At yun nga, pag may hatol na kamatayan, may due process naman yan Kasi they have all the legal means, they have all the money para patunayan na wala silang sala. So after all the procedures, legal processes, nabigyan naman sila ng sapat na pagkakataon. Firing squad, yes, it should be bloody para to send a very strong message. Okay. Sir Boy, naniniwala po ba kayo, Sir Boy, na magsisilbi po itong matinding deterrent, yung death penalty, especially yung firing squad sa mga tiwaling opisyal po ng gobyerno? Yes, Angel. Yung kasiguraduhan ng kamatayan, certainty of death, nandiyan yung kalawit ni kamatayan. Bilang tao, yung human instinct mo, magdadalawang isip ka o 3 isip para pirmahan to o dokumento, maging part ka ng grand robbery, dito. Bakit ko nasabing grand robbery? Because it is a conspiracy among many, from the lawmakers down to sa mga district directors, regional directors, and even department heads. Ngayon, diba si Bonoan Malinaw, Secretary Bonoan, ay mayroong conflict of interest
may mga malalaki silang structure, kumpanya running to billions. Yung parang hotel ata yun, no? It was discussed sa part 2 nung privilege speech ni Sen Ping. So, yun nga it is a strong deterrent dahil bilang tao, siyempre self-preservation ang iniisip mo, yung takot mo, no, sa kakahiyaan mo, at it is a deterrent para sa amin. Opo, hindi po ba sapat po ang reklusyon perpetua sa mga heinous crimes and sa kaso po ng pandarambong? Hindi po sapat yon. Again, uulitin ko, dahil yung fruit of the crime, yung pera niya mga yan, is running to millions. Once, kunyari, na-convict sila inside the New Bilibid prison, they can always avail of many legal remedies. Isa po dyan yung GCTA for sale. No? Nakita nga natin, doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon doon, 9 public hearings, lumabas lahat yun. Prostitution, GCTA, illegal drugs, because ito nga, meron silang nalikom na pera na ang katwiran nila, ang mindsetting nila, hindi, kaya natin yan. We can easily corrupt this kasi mawawala na yan once makakulong sila in silence, gagapangin nila yan because of the billions of money they possess, yung fruit of the crime nila. Parang kaya, useless po na ikulong sila. Useless po. Saka yun nga yung mensahe, it's about bakit sa other countries, no, yung I think sa Indonesia ata yung babae, no, yung di ba na hatulan siya ng death penalty. Hindi ko lang alam kung firing squad, baka lethal injection ata yan. So alam natin ang taong simbahan kokontra dito against ang violation ng human rights. Paano naman yung human rights natin na maaga nagigising tayo as early as 3:30 in the morning, 4 a.m. Para mag-commute lang, ano? Mapansin nyo ngayon, 4:30, 4 a.m. traffic na. Halos wala na tayong buhay. Yung karapatan natin na makasama ang mga mahal natin sa buhay, halos wala na. Practically, we spend most of our time sa kalye, sa traffic. So, dahil yun nga, instead of yung mga billion na ninakaw nila, it should be malagay sana, no, sa mga infrastructure, mass transit, para gumaan ang buhay natin. We deserve more and better. Kaya nga, we must put a stop on this. No? This is the right time to fight. Laban po natin to, ninyo, nating lahat. At yun nga yung public service na tinatawag, di ba? Yung public office is a public trust at all times. Yung public service, naging self-service para dito sa mga magnanakaw na to. Sir, paano po natin masasabi na hindi po ito maabuso, no, kung sakasakali na maibatas? Lalo na madalas meron po tayong naririnig na sinasabi ng ilan na meron daw political persecution. Yun yung mga normal na dahilan nila, no? Basic na mga reasons na politika to. Whatever is the reason, very clear, glaring, what's happening to our country. We are in the brink of bankruptcy. Palubog tayo ng palubog. At hindi lang palubog sa tubig baha, kundi sa lahat. Sa edukasyon, sa agriculture, and even yung national security natin na ano dito, no, nagsasuffer yung future national security simply because nagkakaroon ng civil disobedience at yung basic foundation. Kaya nga dapat yung there is a working mechanism right now, no, dito sa ating gobyerno o doon sa executive, judiciary, lahat. But then it is infested by corruption. So yung yung chain ng corrupt, dapat mabasag natin yan Yung check and balance should be fully observed. Yung check and balance, diyan yung ombudsman. Sila nga dapat, no, yun nga, going back, anyway, dapat ang VACC po, ang grupo namin is pabor sa third party independent fact-finding board or board of inquiry or commission to investigate. But we must isolate yung
Congress and Senado po dito. Independent nga para kahit paano yung selection board dito kukonti lang ata, men and women of integrity, no? Hindi ko alam kung 4 lang or few men, no? Few good men with men and women, men and women with integrity, honor, love of country, love of the Filipino people. Dapat yun yung mga qualities. At kayo as media, you are equally responsible na maging vigilant sa pagbabantay dito. Vanguards of justice, truth, and accountability. Yan ang mga dapat na nababantayan po natin. Opo. Based po dyan sa inyong pahayag, parang hindi po kayo kontento sa ginagawa pong pagdinig ng Kongreso at ng Senado. Well, makikita natin dyan sa Senado, Congress, sila mismo nagkakaroon ng clash, no? Kaya lumulutang yung political motivated, merong mga merong yun lagi ang nagiging issue. Malinaw naman na pag nagko-compare tayo, merong mga pinapaboran doon sa mga resource person, merong makikita mo may kulay din, talagang parang may itinatago po no, Sir Boy? Oo nga Kita mo yung small committee, first time ng natin to narinig. Ano ba yung small committee? Pag nasabit na yung national budget, lahat, parang 4 na tao lang ang magdi-decide finally at nakakakita. So walang transparency. Tapos I remember si Cheese Escudero as one member, Grace Po, sino ba to yung sa Bicol, si Saldico. And I understand si Suarez ba or si Speaker. Anyway, it is a small committee. Imagine trillions of our national budget noong 2025, the most corrupted budget, questionable, at 4 na lang ang 4 or 5, small committee nga ang tawag. So bulag na po tayo doon. Wala nga ang check and balance doon. Kaya nga, this is not acceptable. Kailangan ma-check natin ito magkaroon ng mabali nga natin yung widespread systematic corruption, and they do it with impunity. Kaya kailangan doon tayo at huwag tayong titigil kayo media. Ito nakakatuwa nga, even yung mainstream media outside of the mainstream media, nandiyan yung mga vloggers na may maraming vloggers na matitino dyan na nagbablog talaga, walang takot kasi hindi sila beholden to any station o paano. Independent, parang kami we can freely talk, no? Kasi nga non-governmental organization kami, hindi kami beholden kahit kanino. So ituloy lang natin. Wag natin kalimutan what happened kay Janet Napoles. It is a victory for the Filipino people during the time. I think that was 10 years ago. Hanggang ngayon, sentensyado siya. May jail term siya. Reclusion perpetuum po yan. Habang buhay. Oo, 40 years. Ang dami pa, no? So yun. Kasi minsan ang Filipino, maikli ang memorya Makakalimutin. Makakalimutin. Madaling makamove on. Oo, Angel, di ba? Oo, kayo, mga bata pa kayo. Ako, napanood ko ng lahat yan. Saka nga pala, yung independent, may I remind them, kung nabuo na itong fact-finding commission na ito, dapat backwards, hindi lang yung kay BBM, dapat kay PRRD, Duterte, and Aquino. Backwards. Aquino and Gloria. Yung time ni Gloria, marami po doon. Yung CTE, remember? Yung whistleblower. Yes. Fertilizer. Si June Lozada. Lozada. Yes. Oo. Kasi matagal na yun. Kaya talagang pwede tayo magkamali. No? Yung whistleblower ang nakulong. But I clearly remember yung CTE scandal. No? Nakulong dyan yung matandang Abalos. Si First Gentleman, di ata Pero may mga nakulong dyan. Tapos yung Hello Garci, nakita natin, wala naman pong masamang balikan yan. Para magkaroon tayo ng template kung paano nila systematically nagagawa. Tapos may database po tayo na include natin yon para mabali nga itong chain of corruption, yung kadena na pumapatay lahat sa atin. So nung time ni PRRD, very clear naman nung si Diska
ni Senator Bato si Diskaya, no? Sara ba yun? Sara Diskaya. Sinabi niya, hindi, yumaman po kami nung nag-start ng 2016. DPWH contract 2016. It is a clear sign na talagang ang corruption during the time ni PRRD nag-start as early as 2016. Doon sila nagkamal ng maraming transaksyon at yaman. Nakita naman natin. Talagang marunong din ng Diyos. Biirin mo to si Diskaya, nagpa-interview. Opo, malay ba naman niyang ganun ang magiging outcome? Oo, kaya yung backlash po sa kanila, yung mga, anong tawag doon, yung mga bata na Nepo babies. Ayan, yan. Diba? Hindi naman nila kaakalain sa Instagram, sa Facebook. Correct. Nagbibil ng halos 1 million. Grabe, no? Sila. Talagang magagalit ka, kulang na lang talaga, to call for, may babanggitin ako, yung kapitbahay ko nag-share sa akin ng isang position paper, dapat daw, itong mga mali po ang assessment ng mga well-organized kidnappers. At dapat po, hindi na Chinese ang kinikidnap nila, kung hindi po, itong mga taga-DPWH. Mas mayaman pala, no? Opo, at saka ito, ang Chinese nga, hingan mo ng 300 million na ransom yan, tatawad yan, pabababain ng 5 million Pero itong mga taga-DPWH, walang tawad-tawad to, or even mga taga-BIR, nangyari na po yan ang daming kinidnap na BIR ng time ni Chief PNP General Elizar, di ba ho? Ang daming kinidnap niya, pero not even a single BIR na biktima ng kidnapping ang nag-complain. Bakit? Nasa bahay nga lang nila at may expose lalo yung mga corruption cases, no? So ang ibig sabihin, yung high value target now ng kidnappers dapat itong mga taga DPWH at grabe, no? Bulto-bulto yan. Mabilis pa yan sa alas 4. I-deliver nila, no question asked. Makikiusap niya, boss, baka naman pwede wag na niyo ako i-take to. Yun lang, no? Tapos, yun nga. At yun nga, mali hata yung high value targets ng mga ngayon. Mga kidnapper. Kami naman, ang grupo, hindi kami nananawagan ng civil unrest or military takeover. Pero pag ganito ng takbo, walang accountability dito, walang naparusahan dito. Diyos ko, wag naman sana po mangyari. Baka umabot na dito yung nangyayari sa ibang bansa, civil disobedience o yung people power that resorts to physical distractions ng mga properties nila and even personal safety nila. So hindi po natin masisisi ang mga ganyan, lalo na yung nagkakasakit, nababaha, yung mga so on and so forth. Yes. Okay. With that, Sir Boy, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Huwag po kayong magsasawa, Sir Boy, ha? Opo, maraming salamat again. Sir, for sorry po. Us. Opo, mawalang galang na po. Si Venson po ba yung picture na nasa likuran po ninyo sa bandang kanan? Hindi po. Hindi. lang po ito. Okay. I'm sorry. Thank you for remembering my son. I thought po kasi na siya. Parang medyo kahawig po niya Thank you for remembering my son. The very, very reason why I am here seated talking to you. I started my advocacy. Sander, alam mo yan, you took part sa labang kong yan, yung journey ko. Ang bilis. Maitim pa buhok ko noon. Ngayon, maitim na. 13 years na yon. Ganun ang present criminal justice system. Kaya nga pinag-usapan namin nila Benji Magalong yesterday. Nasa Manila Hotel kami for kapihan. Yun nga, how come, bakit ako, ang kaso ko supported by the media and other support groups, it took me 13 years tumagal ng mahigit isang dekada. Opo, buti na lang convicted. Reclusion perpetua in the absence of death penalty. Opo. Halos po ka-age ko kasi si Benson. 40 plus ka na siguro. 43, ganyan. Pero hindi ka tumatanda. Halata, Sir Boy, Opo. Sir Boy, maraming salamat. At hello. Bali na lang kita, saglit na lang. Si Sander is a VACC awardee. Wow! Namin. Tama ba? Opo, noong mga dekada. Patagal na rin. Award-winning po kasi itong partner ko Opo. Thank you, Sir Boy. God bless po. Thank you. God bless.
Thank you. Si Ginoong Arsenio Boy Evangelista Jr., siya po ang Pangulo ng VACC Volunteers Against Crime and Corruption. Akala ko kasi yung anak niya yung picture sa likuran. Parang medyo kahuli Kawangis kasi. niya. Kawangis. Opo, we remember po si Benson, no? Yun naman yung nagtulak din kay Sir Boy kung bakit sila advokasya na ganyan. naging active dun sa grupo. Actually, yung mga miyembro, mga official ng VACC, mga biktima ng krimen. Yung mga hanggang ngayon hindi pa rin ay gagawad ang hustisya, partner, di ba? Kaya parang instead na kami lang yung lumalaban para dun sa mga pinagdaanan namin, tutulong kami dun sa iba pa mga biktima. Correct. Siya nga, di ba? 13 years. Grabe, ang tagal ng Lagpas hustisya. isang dekada. Kaya yung iba gusto death penalty na lang Oo, para pag para napatay mo mabilis. yan, pag Wala na, pinatayan, yun na. justice is served. Kasi dito kasi hindi mo masasabi pag nakulong ka, mabibigyan mo ng hustisya. Kasi nga dito pag mayaman ka, napapaikutan mo ang ating hustisya, di ba? Ang hudikatura. Tsaka yung halimbawa nakakulong ka na sa Bilibid, pwede ka pa rin magpaikot ng drugs. Yes, saka di ba meron nga silang mga parang nasa hotel nga sila concert. dyan, partner. Oh. Nakapunta ako dyan, may mga drums na Ay, parang may meron silang concert. ganyan, ha? Oo. Ano tawag sa mga tinitirahan nila? Nakalimutan. Ano nga ba yun? Yung may mga jacuzzi? Oh, yung mga jacuzzi Oo. yun eh. Di ba, imagine mo, nakakulong ko na't lahat-lahat. Di ba, Grabe. pag nakakulong ka nga, limitado lang yung mga Mag-Manila pwede mong- City Jail ka, gate pa lang, iba na yung Diba? amoy. Tsaka ano sila doon, shifting ng tulong. Oo, kasi diba? nga, Sa dami po dami ng ng- nakakulong. Pero sila dyan sa Bilibid, may sariling komunidad. Oo. Diba? Hayahay. O nakapag-order pa nga daw partner sa Grab. Naalala talaga mo ba? yun? Yung issue na yan. Oo. Oo, nagpulat na lang parang lagi daw may deliver ng Grab. Tapos sa preso. Milk tea. Oo. Sabi, bakit may cream cheese to? Less sugar please. May halo-halo. Sa aming Diba? pagbabalik yung mga comment ho ninyo tungkol sa death penalty para sa mga korap nating opisyal sa pagbabalik ng Angsay ng Taong Bayan. Alams na! Oras, 10:12. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.